Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Thank you sa pag-click ng aking video. Good day po sa lahat ng mga nanonood. Sa mga bagong viewers at napadaan lang, by the way, I'm Tita Eda. Welcome to my channel. Ang channel na maghahatid sa iyo ng dagdag kaalaman tungkol sa government services, bagong mga balita at informative videos na galing sa legit na resources. Mag-subscribe na para updated ka. Tinanggal ng Malacanang si Komisyoner Raymar Mansilungan ng National Commission of Senior Citizens noong Abril 23, 2025. Ito ay matapos ang sunod-sunod na investigasyon ukol sa mga alegasyon ng matinding pandaraya at mabigat na pagkakasala. Inanunsyo ni Executive Secretary Lucas Bersamin ang desisyon, binanggit na ang mga ginawa ni Mansilungan ay nakasasama sa serbisyo publiko at sa kapakanan ng mga senior citizen. Si Mansilungan, na itinalaga ni dating Pangulong Rodrigo Duterte noong Enero 17, 2022, ay may responsibilidad na pangalagaan ang mga senior citizens sa Ilocos, Cagayan Valley, Central Luzon at Cordillera. Ang kanyang termino ay nakatakdang matapos sa Setyembre 17, 2027. Ngunit naputol ito dahil sa bigat ng mga akusasyon laban sa kanya. Ikinagulat ng gobyerno at ng komunidad ng mga senior citizen ang pagkatanggal na ito at nagdulot ng pag-aalala tungkol sa integridad at pananagutan sa serbisyo publiko. Nangako ang Malacanang na pananatilihin ang mataas na pamantayan ng etika at sisiguraduhin ang transparency sa lahat ng gawain ng gobyerno. Ang kasong ito ay nagsisilbing paalala sa kahalagahan ng katapatan at integridad sa mga posisyon ng kapangyarihan at ang mga kahihinatnan kapag nilabag ang mga prinsipyong ito. Ang mga akusasyon laban kay Mansilungan ay nagpapakita ng lantarang pandaraya at pag-abuso sa kanyang kapangyarihan. Isa sa pinakamabigat na alegasyon ay ang pagpeke sa kanyang mga kwalifikasyon sa edukasyon. Inaangkin ni Mansilungan na mayroon siyang degree mula sa University of the Philippines, isang pahayag na pinabulaanan ng UP Registrar. May mga akusasyon din ng katiwalian sa pananalapi, kasama na ang pagbibigay ng mga bonus sa mga empleyadong hindi karapat-dapat. Sinasabing ginamit din ni Mansilungan ang mga resources ng NCSC para sa pansariling pakinabang. Kasama rito ang mga alegasyon ng paggamit ng pondo ng gobyerno para sa karagdagang pagkain, alak, at maging sa pagrenta ng residential office. Dagdag pa rito, inakusahan si Mansilungan ng panghihimasok laban sa appointment ni Social Welfare Assistant Secretary Irene Dumlao. Hindi pa malinaw ang dahilan sa likod ng kanyang mga umano'y ginawa, ngunit lalo nitong sinira ang kanyang reputasyon at nag-udyok sa investigasyon. Ang mga alegasyon laban kay Mansilungan ay nagpapakita ng paulit-ulit na pandaraya at pagbalewala sa ethical na pag-uugali. Ang kanyang mga ginawa, kung mapapatunayang totoo, ay isang pagtataksil sa tiwala ng publiko at paglabag sa kanyang sinumpaang tungkulin. Lumitaw ang mga reklamo laban kay Mansilungan noong 2023 na isinampa ni Miguelito Garcia at Senior Citizens Party List Representative Rodolfo Ordanes. Ang mga reklamong ito ang nagudyok sa investigasyon sa pag-ugali at pinansyal na gawain ni Mansilungan. Matapos ang ilang buwan ng investigasyon, nagdesisyon ng Malacanang noong Abril 23, 2025 na tanggalin si Mansilungan sa kanyang pwesto. Itinanggi ni Mansilungan ang mga akusasyon at sinubukang ipagtanggol ang sarili laban sa dumaraming ebidensya. Sinabi niya na ang maling impormasyon tungkol sa kanyang edukasyon ay pagkakamali ng kanyang anak na babae habang inihahanda ang kanyang resume. Iginiit niya na ang kanyang pinag-aralan ay walang kinalaman sa kanyang pagganap bilang NCSC Commissioner. Gayunpaman, hindi kumbinsido ang Malacanang sa mga paliwanag ni Mansilungan. Binigyang diin ni Executive Secretary Bersamin na ang katapatan ay napakahalaga, lalo na sa mga aplikasyon para sa serbisyo publiko. Sinabi niya na ang mga ginawa ni Mansilungan ay paglabag sa tiwala at sapat na dahilan para sa kanyang pagkatanggal. Ang mabilis na aksyon ng Malacanang ay nagpapakita ng kanilang dedikasyon sa pananagutan at transparency. Ang pagkatanggal ay nagsisilbing babala sa ibang mga opisyal ng gobyerno na hindi kukonsintihin ang pandaraya at maling gawain.
Ang pagkatanggal kay Mansilungan ay may malaking implikasyon sa integridad ng gobyerno at sa komunidad ng mga senior citizen. Ang mga senior citizen, na kadalasan ay kabilang sa mga pinakamahina, ay umaasa sa gobyerno para sa suporta at proteksyon. Ang NCSC ay may mahalagang papel sa pagtatataguyod ng kanilang mga karapatan at kapakanan. Ang mga umano'y ginawa ni Mansilungan, kung totoo, ay isang pagtataksil sa tiwalang ibinigay sa kanya upang paglingkuran ang mga senior citizen. Ang kanyang pagkatanggal ay nagbibigay diin sa pangangailangan para sa etikal na pamumuno at pananagutan sa loob ng mga organisasyong may tungkuling protektahan ang mga mahihinang sektor. Bukod dito, binibigyang diin ng kaso ang kahalagahan ng katapatan at integridad bilang mga pangunahing haligi ng serbisyo publiko. Ipinagkakatiwala ng mga mamamayan ang kapangyarihan at resources sa mga opisyal ng gobyerno. Umaasa na kikilos sila ng may integridad at para sa ikabubuti ng mga taong kanilang pinaglilingkuran. Ang pagkatanggal kay Mansilungan ay nagsisilbing paalala na ang pandaraya at maling gawain ay may mga kahihinatnan. Pinapatibay nito ang pangangailangan para sa mga matibay na mekanismo upang matiyak ang pananagutan, transparency, at ethical na pag-uugali sa loob ng gobyerno ng Pilipinas. If sa tingin mo, natulungan ka ng video ko na ito, nakasave ka sa oras mo, you can click yung thanks button at any amount ay malaking help sa pag-grow ng channel ko. Yun lang po muna ang aking update. Sana ay nakatulong na dagdag kaalaman ang aking shinare today. Ang goal ng aking channel ay mag-create ng awareness. Kung ganitong mga topic ang gusto mo, panoorin mo ang mga videos ko na ito. Thanks for watching! Kung may kapamilya, kaibigan o kakilala sa tingin mo ay magiging interesado sa video, please share or tag sila sa comment section. At syempre, if nagustuhan mo ang video, i-like mo na ito at subscribe ka na din. As always, feel free to write your questions, comments, and opinions respectfully. And continue to be a blessing and stay safe!